pesadilla yan. Alright, mga koyang at mga ting, nakakabahala na talaga itong nangyayari sa Middle East, kasi talagang pumutok naman uli ang gera dahil sa pambobomba ng Iran sa karatig lugar nila, karatig bansa na malapit sa kanilang lugar sa Gulf Nation. Pero bago pa ang lahat, mga koyang at mga ating kung hindi pa kayo nakapalo sa ating page, pakipalo na lang at paki-like at share ng ating video. Alright, mga koyang at mga ating sadyang nakakabahala na dahil itong gera na to is patuloy na naman, dahil hindi pa nga umaabot sa 60 days yung ceasefire ng Amerika at saka ng Iran is bumalik ulit sila sa gera, sa bombahan. Ang masaklap pa dito, mga kuyang at mga ating, is pati na rin yung mga karatig na Gulf Nation, karatig bansa ng Middle East is nakipag-alyansa na rin sa Amerika at saka sa Israel. Kaya mga koyang at mga ating madalas nating sasabihin, wala naman tayong pakialam dyan, dahil malayo tayo. Kumbaga, ang layo ng distansya ng Pilipinas sa Middle East, tama naman yan mga koyang at mga ating, pero ang pinakamalapit na pangyayari na yan is yung pagmahal ng oil, ng langis, dahil pag hindi talaga ito napigilan or patuloy pa rin na mag-retaliate yung Iran, siyempre idadamay nila yung yung mga cargo vessel na kumukuha ng langis sa Saudi Arabia, sa Aramco. Yun kasi ang pinakamalaking oil facilities, idadamay din nila yung mga commercial vessel, na which mean is yun talaga ang makakapag kapag bigay ng malaking presyo or talagang shortage sa oil. Siyempre yun ang yun ang magiging flow ng kalakalan sa ibang bansa, kapag hindi ka makadaan or hindi ka makalusot sa Strait of Hormuz, hindi ka makalabas dyan, talagang matitingga yung langis na inaangkat ng kada bansa. Mantakin mo, mga koyang at mga ating, napakalayo nila, napakalayo ng Pilipinas sa gera na nagaganap ngayon, pero tayo yung unang naapektuhan kasi wala tayong reserve ng langis. Kumbaga, nauubos agad yung langis na naiimbak natin dahil wala naman tayong facility ng langis na makapag-imbak ng kahit 1 year. Kasi ang pinakamatagal lang natin na reserve na langis is 1 month to 2 months. Okay, mantakin nyo mga koyang at mga ating, kung umabot yan ng 3 buwan, saan pupulutin ang Pilipinas? Anong gagawin nating mamamayan kundi magtiis na naman sa taas ng presyo ng gasolina at diesel, di ba? Kapag ito, mga koyang at mga ating, is hindi mapigilan, hindi lang diesel, langis ang tataas, pati na rin yung kuryente na magtataas na rin. Ayon yan sa Department of Energy na may pagtaas nga ng singil sa kuryente, dahil isa sa mga dahilan is yung supply ng langis is mataas ang demand. Kaya nakakalungkot talaga, mga koyang at mga ating, wala ang gera sa Pilipinas, pero dito ang pinakamalaking apektado tayo dahil sa langis.
dahil yun ang pangunahin nating ginagamit sa araw-araw na buhay natin sa transportasyon. At dadagdagan pa, tumaas na ang pamasahe, tumaas na ang singil sa kuryente. Kaya nako po, talagang hindi ito basta-basta, mga kuyang at mga ating dahil tayong mga Pilipino ang tinatamaan nito, tayong mga mahihirap. Kalain mo, maggira sa Middle East, langis ang produkto doon, pero ang ginagamit natin sa paggawa ng kuryente is langis. So magtataas ang presyo ng kuryente. Tayo lang ang pinakamataas na na singil sa sa kuryente sa buong Southeast Asia. Inaabot na tayo ng kulang-kulang 15 pesos per kilowatt hour. Mantakin nyo. Yan yung iba ngayon sa ating mga kababayan is nagsusolar na. Nagsusolar na yung ginagamit nila. Talagang mano ngayon ng solar. Malaking tulong sa ating Pilipino dahil dito natin kumbaga dito natin mapapalit yung energy source, hindi lang sa electricity, pati sa mga mag-i-e-bike na rin tayo. Kaya mga koy at ating talagang hindi biro ang giras sa Middle East. Kaya sana pagdasal natin ng matapos nito o karoon ng matigil na ito dahil unang-una na yan alyansa ng usapan dyan pati yung Yemen nakisali na rin sa giyera. Binumba na nila yung Aramco, yung Saudi Arabia na oil facility na isa sa pinakamalaking industriya ng langis sa mundo, sa Middle East. Kaya dito natin dito talaga nakakabahala tayong mga Pilipino nakakabahala talaga na ang ganitong pangyayari. Sana pagdasal natin na matapos na. Alright.